Paano ba maging isang tunay na Kristiyano? Ako po si Pastor Fenton and welcome to All for Jesus Daily Bible Study. Marami po sa atin ang lumaki sa pananaw na kapag ikaw ay ipinanganak sa isang relihiyosong pamilya, nagsisimba tuwing linggo o kaya naman ay gumagawa ng mabuti sa kapwa, automatic na Kristiyano ka na po. Akala ng marami, ito po ay isang label lang na nakukuha po natin sa ating birth certificate o kaya isang relihiyon na kailangan nating piliting sumunod sa kanilang mga tradisyon. Pero sa pag-aaral po natin ngayon sa Biblia, makikita natin na ang tunay na kahulugan nito ay malayong malayo sa iniisip ng marami po sa mundong ito. Ito po ay hindi tungkol sa mga panlabas na ritual, kundi patungkol po sa isang malalim na pagbabago na nagaganap sa puso po ng isang tao. Napakahalaga po na malaman natin mga kapatid ang tamang proseso ayon sa salita ng Diyos para hindi po tayo maligaw o umasa sa sarili nating akala. Dito po natin bubuksan ang ating unang mahalagang hakbang na magtuturo sa atin kung paano nga ba nagsisimula ang lahat. Ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula sa pagtanggap kay Jesus at pagsampalataya sa kanyang ginawa, hindi sa pamamagitan ng sariling relihiyon o mabubuting gawa. Sa pag-aaral po natin ng Biblia, mayroong isang malinaw po na pattern kung paano nagkakaroon ng bagong identity ang isang tao. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po isang unti-unting proseso kung saan nagpapakabait ka muna hanggang sa maging sapat ang iyong kabutihan para tanggapin ng Diyos. Sa halip po, ito po ay isang legal at espiritual na desisyon na nagaganap sa isang partikular na sandali sa iyong buhay kapag napagtanto mo na kailangan mo ang tagapagligtas. Ang kaligtasan po at ang bagong buhay ay isang libreng regalo na ibinibigay ng Diyos. At ang tanging paraan po para makuha ito ay ang buksan ang iyong puso para po tanggapin ang regalong iyon ng may buong pagtitiwala. May isang napakalinaw na patunay ang Biblia tungkol sa katotohanan ito. Pinaalalahanan po tayo, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung hihimayin po natin ang malalim na detalye sa talatang ito, makikita natin ang dalawang mahalagang salita po na naglalarawan sa tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Ang tumanggap at sumampalataya. Ang salitang sumampalataya sa konteksto ng Biblia po ay hindi lang basta paniniwala sa isip na totoo si Jesus. Ito po ay ang paglalagay ng iyong buong tiwala at buhay sa Kanya. Parang isang tao po na umuupo sa isang upuan na alam niyang kayang sumalo sa kanyang buong bigat. Ang salitang tumanggap naman po ay nagpapakita ng pagpapakumbaba na aminin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang naging direktang resulta po ng dalawang bagay na ito ay ang pagkakaloob ng Diyos ng karapatan na maging kanyang anak. Ang ibig sabihin po ng salitang karapatan dito ay isang legal standing o permanenteng posisyon sa pamilya ng Diyos na hindi na pwedeng bawiin pa. Kapag ginawa mo po ang hakbang na ito, doon pa lang po nagsisimula ang iyong paglalakbay bilang isang tunay na Kristiyano, kung saan ang iyong motibasyon po sa paggawa ng mabuti ay hindi na para maligtas ka, kundi dahil ikaw ay iniligtas na at binago na ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at driver ng ating buong buhay. Kasunod po ng pagtanggap natin sa Kanya, ang tunay na Kristiyano ay nagpapasakop sa otoridad ni Jesus. Ibig sabihin po, hindi na tayo ang boss ng sarili nating buhay, kundi ibinibigay na natin sa Kanya ang buong kontrol. Dito po pumapasok ang tinatawag na repentance o pagtalikod sa ating mga lumang maling gawa upang sumunod sa kanyang mga utos. Marami po kasi ang gustong iligtas sila ni Jesus mula sa parusa ng kasalanan, pero ayaw naman nilang sundin siya sa kanilang pang-araw-araw na desisyon. Ang tunay na pagpapasya po ay ang pagkilala na siya ang may-ari sa atin ngayon. May isang napakalinaw na patunay ang Biblia patungkol dito, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maililigtas ka.
Kung titingnan po natin ang malalim na detalye sa talata, mayroong isang mahalagang pattern na makikita rito. Ang pagpapahayag ng bibig at ang pagsampalataya ng puso. Noong isinulat po ang talatang ito, ang salitang Panginoon o Lord ay may napakabigat na kahulugan. Sa panahon po na iyon, ang mga tao ay napipilitang magpasakop sa hari ng mundo. Pero para sa mga Kristiyano, ipinapahayag nila na si Jesus lang ang kanilang tanging pinuno at master. Ang direktang aplikasyon po nito sa atin ay ang paglilipat ng steering wheel ng ating buhay kay Jesus. Ibig sabihin po sa iyong karir, sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi at sa iyong mga pribadong desisyon. Si Jesus na ang masusunod at hindi na ang iyong sariling kagustuhan dahil alam mo na ang kanyang plano ang pinakamabuti para sa iyo. Mga kapatid, ang pagiging tunay na Kristiyano po ay hindi natatapos sa pagiging miyembro ng isang relihiyon o sa paggawa ng mabubuting gawa. Ito po ay nagsisimula sa isang taos-pusong pagtanggap at pagsampalataya sa natapos na gawa ni Jesus sa krus, na sinusundan ng isang desisyon po na kilalanin siya bilang Panginoon at gabay ng ating buhay. Sa sandaling mangyari po ito, binabago ng Diyos ang ating puso, binubura ang ating nakaraan at binibigyan tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang relasyong ito ang pinakamahalagang kayamanan na pwede po nating matanggap sa mundong ito dahil binabago nito ang ating pananaw at nagbibigay ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong material na bagay. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po ay hindi tungkol sa pagpapakita na ikaw ay perpektong tao, kundi ito ay ang pag-amin na ikaw ay nangangailangan ng perpektong pag-ibig at biyaya ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagtuturo mo sa amin kung paano maging isang tunay na Kristiyano ayon sa inyong mga salita. Ngayong araw po, buong puso naming tinatanggap si Jesus bilang aming tagapagligtas at kinikilala namin siya bilang Panginoon ng aming mga buhay. Tulungan mo po kaming magpasakop sa iyong kalooban at lumakad sa iyong mga utos araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Claim the blessing from the Lord. Kung gusto mong maging bahagi ng ating gawain sa Panginoon, kindly click the like button and share this message sa mga mahal mo sa buhay, and you can comment down below your prayer requests para maisama ko po kayo sa aking personal na panalangin. Maraming salamat sa pagsama sa ating daily Bible study, and if you want to know Jesus, I encourage you to start reading your Bible, and you can follow this channel dahil daily po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, and always remember, this is all for Jesus.